Ngayon kasi ang nangyayari, so totally out of the kulambo kami. In fact, ako lang, hindi lang ako yung buong sangguniang Panlunsod. Hindi kami talaga bahagi ng nangyayari sa city. No? So we don't know what's going on. And tapos like me, yung dapat na, ideally kasama na ako sa Mancom kasi balita ko ang dami-dami niyang unfinished projects na ipapamana, billions worth. Kasi by March 14 or 13, they're gonna bid out 180 projects pa. So, nung unang 3 years naman, okay naman. Kasi ang dami niyang binigay na role sa akin. Like yung anti-poverty, kasi anti-poverty advocate ako. Binigay niya yan sa akin. Yung Department of Tourism, binigay niya yan sa ako pa nga I wrote the ordinance for that. And then he said, since you wrote the ordinance for that, you can head it, no? As an OIC. So, okay. So, madami akong role in the executive. But then, unti-unti, nung second term, nawawala na, tinanggal na niya. Nakahalata. Bakit tinanggal na? Ba't tinanggal? Eh, okay naman yung work ko. May second term, nawawala na lahat. Ganyan. Kaya ganyan. Tapos, unti-unti na, hindi na kami, tinanggal na ako sa mga iba-ibang mga committee. Ganyan, wala na, hindi na ako na-invite. So, hindi ko alam. Parang ganyan. And I suspect it's because, tingin ko, and this is just my personal perspective, magkaiba lang talaga kami ng governance style at ng leadership style. At napansin na niya yun na iba ako. So baka maging sagabal ako sa kanya. Whatever it is. Like, ngayon, like for example, kailangan pag may project, okay, yung executive na wala sa annual investment plan. Kung nasa yung annual investment plan siya, halimbawa, line item siya, gagawa ako ng convention center. Hindi na nila kailangan kumuha ng approval sa sanggunian because when we approve the budget, understood na nabasa na namin yon. But kung lump sum siya for infra, tapos biglang gagawa na siya ng iba-ibang project, kailangan niya ng authority to enter into contract. At kailangan bago siya mag-enter, meaning magpirma, dapat dumaan na kasi sa amin yon. Kasi i-review namin ngayon yung contract. Kasi dapat advantageous to the city. Di ba? Hindi dumadaan sa amin, no? So, tapos pilan lang, tapos na yung project, ibibigay niya sa amin, i-ratify niyo na lang to. In other words, siguro I would say, I take my job as the checks and balances of the city very seriously. And because he's more traditional in his approach, tingin niya, dapat rubber stamp ka lang kasi vice ka lang. Parang sumunod ka lang. So, tingin ko, yun naman talaga yung root cause na magkaiba lang talaga kami ng pananaw. So, hanggang sa nagkapatong-patong na talaga siya. Na naging parang irreconcilable na yung aming mga pag-aaway. Pero ang masakit doon, I keep reaching out to him kasi mature naman akong tao. Parang nakakaawa naman yung lungsod kung hindi kami nagkakasundo, 'di ba? So, I reach out to him, pero hindi na niya ako kinakausap.